Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong balita ng SMNI News Online tungkol sa pahayag o payo ni Senator Ping Lacson sa kapwa niya senador sa napipintong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Matapos ang nakatakdang botohan sa Abril 29 ng House Committee on Justice kung iakyat sa Senado ang impeachment case laban ni Vice President Sara Duterte, pinalalahanan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga senador na pairalin ang pagiging patas sakaling magsimula ang paglilitis sa Senado. Sa inyo, Pastor Servo. Paalala si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa kanyang mga kapwa-senador kaugnay ng posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling maipasa ito sa Senado. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na mahalagang manatiling patas ang mga senador na posibleng umupo bilang senator judges sa paglilitis. Linya, hindi dapat magpakitang kampi ang mga senador sa alinmang panig, prosecution man o depensa. Paliwanag ni Lacson, tungkulin ng mga senador na makinig sa magkabilang panig, suriin ang mga ebidensya at magdala ng mahalagang impormasyon upang makabuo ng madalinong desisyon. Dagdag pa niya, dapat lamang magsalita ang mga senador kung may mga tanong na kailangang linawin sa pagdinig. Binigyan din niya na hindi dapat umakto ang mga senador na parang abogado ng alinmang panig dahil makakaapekto ito sa kredibilidad ng impeachment proceedings. Target ng House Committee on Justice na tapusin ang pagdinig sa April 29 kasabay na inaasahang botohan kung may sapat na batayan upang iakyat sa Senado ang impeachment case. Samantala, inihayag ni Lacson na may mga grupo umano'y nagsisikap humikayat ng suporta mula sa hanay ng Uniformed Services kaugnay ng mga isyong kinakaharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, may impormasyon siyang natanggap na ilang retiradong opisyal ang umano'y naghihikayat ng suporta mula sa ilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Patay rin sa kanyang mga kausap sa Philippine National Police, wala umanong indikasyon na lalawak pa ang naturang kilusan. Ni Lacson, limitado lamang ang maaaring mahikayat mula sa aktibong hanay ng militar at malabong magtagumpay ang ganitong uri ng plano. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal ang Jopa. Okay. So yung sinasabi niya, patas kayo. Okay naman yun. Dapat lang. Ang tanong, mamaya na yung impeachment. Yung sa Blue Ribbon Committee hearing, ano sa tingin niyo mga kaibigan? Patas ba si Senator Lacson as chairman? Wala ba siyang tinititigan o kinikilingan? Ang kanya ba is para alamin ang katotohanan o may pinoproteksyonan? Yun ang tanong. Paki-comment nyo naman. Sa mga nababasa ko, sa kanyang mag-post siya. Ay, grabe. Tinatawanan siya. Grabing laugh emoji sa kanyang post sa kanyang official Facebook page. Kahit ako, nagko-comment ako ng negative sa kanya dahil nasasayangan ako sa kanya eh. Noong una, ganda-ganda ng kanyang prinsipyo. Talagang anti-corruption. Advocate siya noong una. Itong pagiging chairman niya ng Blue Ribbon, nawalan na ako ng tiwala sa kanya. Nag-iba na siya. Ito, personal observation ko lang ito, I might be wrong. Hindi siya patas. Ito lang, Orly Gutesa, nung nagsalita, binigyan ba niya ng pansin? Hindi. Dinistroy niya ang credibility ni kung ano-anong pinagsasabi kay Gutesa. Grade 18 Marines, ganun din. Ayaw niyang patawag sa hearing. Ngayon, nasupalpal siya ng ombudsman. Ginamit ng Office of the Ombudsman ang testimony ni Master Sergeant Gutesa, ginamit ang testimony ng dalawa sa Brigade 18 Marines, kaya kinasuhan si Romualdez. Nasaan yung ano? Kaya bago siya magsalita ng patas, tignan muna niya yung ginagawa niya sa kanyang committee hearing. Ako wala na akong kabilib-bilib sa resulta ng Blue Ribbon Committee under kay Senator Lang. Pagdating sa impeachment trial, pinupalpal siya ni Atty. Panelo eh. Tinawag niya ngayong 4 na pusakal sa Senado. Siguradong boboto sa conviction ni VP Sara. Sino yung 4? Lacson, Soto, Contiveros, and Pangilinan. Pusakal. Kaya napikon si Lacson. Tinawag niya si Atty. Salvador Panelo na ungas. Yung
opinion ni Atty. Panilo, ganon din ang opinion ng ibang mga political strategists. Example, si Mr. Lito Banayo. Ganon din ang sabi niya. 4, ang siguradong boboto ng conviction laban kay BP Sara. Kahit wala pa yung, hindi pa nayakyat yung kaso, nabuo na yung perception ng itong mga political analysts na si Lacson, ni Soto, Hontiveros, and Pangilinan boboto ng conviction. And I agree. Ganon din ang tingin ko. Yung sinasabi ng Lacson na, depende sa ebidensya. Yam mo diyang ebidensya kayo diya. Nandiyan na nga, daming ebidensya na that will lead para sa mga mastermind sa flood control. Ayaw nyo mang imbestigahan. Anong ebidensya? We were not born yesterday. Hindi lang kayo ang investigador. Ako, nakaranas din akong mag-imbestiga. Nung bata-bata pa ako sa serbisyo, yung mga sundalo naming nirereklamo ng mga sibilyan sa pang-aabuso, ang dami kong inimbestigahan. Lead, may magreklamo. Tingnan ko. Puntahan ko yung mga lugar, mga ano. And then, depende sa statement. Yan, puntahan ko na naman. Magsanga-sanga na yan hanggang matumbok. Conclusion. Sergeant Juan de la Cruz committed indiscriminate firing o kung ano ang pa. So, I don't know kung may maniniwala pa kay Senator Lacson. Hindi nga pirmahan ang kanyang partial committee report. Kulang na kulang. Tapos manawagan pa siya ng patas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.